Real POV, humahagulhol na lumabas ako ng silid ni Lennon. Takot na takot ako habang umiyak na lumuluha, kip-kip ang kumot upang takpan ng aking kahubaran. Madam, ano nangyari sa'yo? Diyos ko na mahabagin. Agad akong inalalayan ni Manang na makita ako. Bumalata yung labis na pag-alala sa mukha nito na makita ang kalagayan ko. Halatang gulat na gulat ito't hindi makapaniwala. Agad nitong nahulaan ang ginawa sa akin ng asawa ko. Manang Dora! Si Lennon po! Si Lennon po! Sumisigok na iyak ko habang takot na takot akong nakakapit sa damit nito. Awang-awa na binalot nito ng maayos ang kumot sa aking katawan. Dahil sa pagod at sakit ng aking katawan, hindi ko na magawang ihakbang ang mga binti ko. Ang nag-aalalang boses nitong huli kong narinig bago ako nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Lennon POV. Tumingin ako sa dugong nasa ibabaw ng kama. Kanina pa nakaalis ang asawa ko pero hindi ko magawang ipag-utos na linisin to. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwalang berhen pang asawa ko. Pinatawag ko si Jake para dalhin sa torture room ang taong inutusan ko na mag-imbestiga sa asawa ko nitong mga nakaraang buwan. Pagkapasok ko sa torture room ay agad ko itong tinutukan ng baril na ikinaputla ng mukha nito sa sobrang takot. Mr. Hanson, anong ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. Ang sabi mo, gawin ko lang ang utos mo, hindi mo ko kikitlin ang buhay ko. Yes, and I'm a man of my word. Kilalang Hansong hindi bumabali ng salita, pero sino nagsinungaling sa akin? Suminyas ako kay Jake na inabot sa akin ang investigation report na binigay nito sa akin. Hinagis ko to sa kanyang mukha. You told me that she was living with her lover and pregnant at the same time. Then how come that she's virgin? Umigtingang pa nga sa galit na tanong ko dito. Mr. Hanson, maniwala ka. Totoong mga report na pinadala ko sa'yo. Kitang-kita mismo ng mga mata ko na lumabas siya ng klinik. Ang mga record na binigay ko sa'yo, patunay na buntis siya. Sinasabi mo ba sa akin na ako ito nagkamali sa ating dalawa? Umiling ito ng takot sa akin. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang bagay na to? Hindi mo ginawa ang trabaho mo. Nagkamali ka pa sa halos 1 taon ko nang pinapatrabaho sa'yo. Alam mo naman ang kapalit ng pagkakamaling katulad nito, hindi ba? Nagkulay papel ang mukha ng lalaki sa takot na makita nitong kinasakong baril at nagmakaawa tong lumuhod sa harapan ko. Mr. Hanson, nagmamakaawa ko sa'yo. Nagsasabi ako ng totoo. Narinig ko pa si Madam na sinabi na malapit na silang magkasama at hindi na sila maghihiwalay. Kasamang kanilang magiging anak. Hindi ko itataya ang buhay ko para linlangin kayo, Mr. Hanson. Patagal nang naninilbihan ang pamilya ko sa mga Hanson. Hindi ko sisirain ang tiwala ng mga Hanson sa aming pamilya. Handa na akong iputok ang baril sa ulo ng lalaki. Nang marinig ko ang huling sinabi nito. Ang pamilya nitong isa sa pamilyang pinagkakatiwalaan ng pamilya Hanson noon pa man pagdating sa pag-iimbestiga. Ang ninuno nito ay matagal nang naninilbihan ng tapat sa kanilang pamilya. Ibig bang sabihin nito ay naisa nito na nabigyan ng maling impormasyon? Pagbalik ko sa aking silid ay malinis na ang kwarto ko. Wala nang bedsheet, may bahid ng dugo ng asawa ko. Kinuha kong cellphone ko, tinawagan ng kaibigan ko si Gord na magaling pagdating sa pag-iimbestiga. Nakilala ko ito dahil kay Alpha, na isa ng mafia boss ngayon, na matalik na kaibigan naman nito. I had no choice but to seek help from him. Baka matulungan ako nito. Gusto mong paimbestigahan ng asawa mo? Tanong ito na sabihin ko sa kanyang pakay ko. Pero bakit pa? Kasal na kayo kaya walang saysay kahit ano pang malaman mo. Bakit kasi ayaw mong maniwala na siya si Maginda? Ano bang pumipigil sa'yo na maniwala sa kanya? You don't understand, Gord. Marami akong patunay na hindi siya si Maginda. Dude, ikaw na nagsabi no na sa tagal ninyong hindi nagkita ay limot mo ng tungkol sa kanya. Hindi ba matagal kang nanatili sa ibang bansa para magkarala ng pagpatakbo ng organisasyon ng pamilya mo? Kaya matagal mo siyang hindi nakita at nabisita dito. Paano mo nasabi na hindi si Magindang nagpakilala sa'yo pagbalik mo? Matagal kang hindi bumalik ng bansa. Napailing-iling si Gord habang kausap ako. Alam mo, isa lang ang sagot sa mga pagdududa mo, Lennon. Habang magkasama kayo, kilalanin mong asawa mo. Total naman kasal na kayo. Wala namang mawawala sa'yo kung maglalaan ka ng oras na makilala siya. After all, you married her. Wala nang magbabago siya man si Maginda o hindi. Mahinang natawa si Gord. Parehong-pareho kayo ni Alpha. Babaeng pinoproblema ngayon. Ani nito sabay tawa ng mahina. Shit, Gord. Hindi lecture mong kailangan ko. At hindi ko babaeng yun. She's just no one. Tsk. She's not Lennon. She's your wife.
Kung siya nga si Maginda at nagawa mo siyang saktan katulad ng sinabi mo, believe me, isusumpa ka niya katulad ng ginawa sa akin ni Vexana bago siya nawala. May kalungkutan sa boses na saad ni Gord bago nagpaalam. I swallowed hard when I heard him. Si Maginda nga bang kasama ko ngayon? Umiling ako. No, it can't be. Sigurado ko na hindi to si Maginda. Kumunot ang noo ko nang makita si Manang Dora na mag-isang dumating. Oras ng dinner pero hindi nito kasamang dumating ang asawa ko. Bago pa makapagtanong ay nagsalita na ito. Hindi makakasabay sa gabihan si Madam dahil masama pa rin ang pakiramdam niya, Mr. Hanson. Pero huwag kayong mag-alala dahil nagpahanda na ako ng pagkain na dadalhin sa kwarto niya. Ani nito bago nagtungo sa kusina. Halata na hindi maganda ang mood nito. Naging ganito na si Manang Dora 3 araw nang nakakaraan simula nang lumabas ang silid kong asawa ko. Mukhang sumama ang loob nito sa ginawa ko. Hindi lang ito maging si Jake ay laging malamig ang pakikitungo sa akin itong nakaraang araw. Anong pinakain ng babaeng yun sa mga tauhan ko para maging ganito sila sa akin? Amo na nila ako bago pa ito dumating dito. I ruled this house. I ruled them before my wife does. Tumingin ako sa mga pagkain na sa harapan ko. It's been 3 days simula na nakakain ako ng maayos. Kaya dapat ay gutom ako sa dami ng potaheng nasa harapan ko. Pero katulad nitong nakarang araw ay wala akong gana. Hindi mo wala sa isip kong ginawa ko sa asawa ko. Pati ang pagiging berhen nito hindi ko makalimutan. May kung anong bumabagabag sa aking loob na hindi ko maipaliwanag. Hindi na ako nakatiis. Tumayo ako para puntahan sa kwartong asawa ko. Kumunot ang noo ko ng pagpihit ko ng seradura ng pinto ay nakalak ito. Buksan niyo itong pinto. Alam kong nasa loob ito kasama si Manang. Huwag Manang, huwag po. Rinig kong pakiusap ng asawa ko dito. Napamura ako. Sanay ako makita na palaging takot sa akin ng babaeng ito. Simula nung bantaan ko noon pero sa pagkakataong ito'y parang sobrang takot na iniwan ko dito. Para humagulhol ito na hindi pa man ako nakakaharap. Shh, madam, dito ka lang. Ako na muna nga harap sa asawa mo. Rinig kong sabi ni Manang dito. Naghintay ako ng ilang minuto bago ako pinagbuksan nito ng pinto. Narinig ko kasi na pinapatahan pa nito ng asawa ko bago ako nito pinagbuksan. Pinigilan ko ang sarili ko na pumasok. Tumikim ako. Gusto ko sanang itanong kung magaling na ito pero iba ang lumabas sa bunganga ko. Has she eaten already? Tumango ito. Tapos na si Mr. Hanson. Effective ang mga gamot na nireseta ng family doctor ng isang araw kaya bubunti ang lagay niya ngayon. Huwag kayong mag-alala. Bukas o sa makalawa makakalabas na siya ng silid. Mabuti naman. Napahinto ako sa pagsasalita nang marinig ko na naman ang iyak nito. Bumalatay ang awa at pag-alala sa mukha ng matanda nang marinig to. Nakita kong naninising tingin nito sa akin. Manang Dora, bumili ako ng mainit na strawberry cake para kay Madam. Huminto si Jake na makita ako. Ikaw pala, Mr. Hanson. Kumunit ang noo ko habang nakatingin sa box ng cake na dala nito. Halata namang gulat na gulat to nang makita ko. Lumapit si Manang dito at kinuhang dala nito. Tumingin do sa akin. 3 araw nang hindi kumakain ng maayos si Madam, Mr. Hanson. Wala na siyang ginawa kundi umiyak. Tumatahan lang siya kapag nakatulog siya. Nabanggit niya nung nakaraan na paborito niya ito kaya nagpabili ako. Baka kasi gumana ang loob niya kahit napapaano sa cake na to. Paliwanag ng matanda. Habang naglalakad pabalik sa kwarto ko ay naisip kong sinabi ni Manang kanina. Paborito daw ng asawa kong strawberry cake. Naalala ko noon ito rin ang naging paboritong flavor ni Maginda sa cake. Mahilig to sa mga strawberry flavor. Pero nagtataka ako, noong 18th birthday kasi nito noon ay narinig kong sinabi nito na may allergy to sa strawberry. Humawak ako sa sentido ko. Sumasakit to sa mga pagdududa ko. Naalala kong sinabi sa akin ni Gord, what if hindi si Maginda talaga to? Paano kung kamuhian ako nito katulad ng sinabi ng kaibigan ko? No, hindi pwede to. Tumayo ako at pinatawag si Jake. Hindi ko na mahintay na dumating ang resulta ng investigasyon na pinagawa ko kay Gord. Lalo na't alam ko matatagalan ito. Kailangan kong kumilos para malaman kung si Maginda nga ba ang kasama ko o hindi. Dahil kung tama si Gord, baka pagsisihan kong pagtrato na ginagawa ko dito. Kailangan kong itamang pagkakamali ko bago ko ito pagsisihan sa huli. Nang dumating si Jake ay tinanong ko ito tungkol sa asawa ko. Nagtataka din kami sa biglaang pagbabago ni Madam. Mr. Hanson, napakalayo nito sa dating ugali nito. Komento ni Jake tungkol sa asawa ko. Maski ako'y nagulat at nagtaka. Simula nang bumalik ako ng basya, napansin kong pagiging mailap nito sa akin at sa lahat. Hindi ito nakikipag-usap maliban sa ina nitong si Nora. Kaya pala ganun na lang kung mag-alala sila Manang at Jake dito dahil friendly daw ito sa lahat ng nandito. Mabuti daw itong tao kaya nawiling lahat dito. Pagkatapos magpaalam sa akin ni Jake ay nagkulong ako sa study room ko para pag-isipan
kung paano ko magsisimula na alamin ang tunay na katauhan nito. Naalala ko noon, nagsimula akong magduda na mapansin kong malaking pagbabago sa ugali nito. Ang kulay ng mata, ang pananalita at paglimot nito noon kung paano ko nito niligtas ay nakalimutan. Tinanggap kong rason na hindi nito naalala yon dahil masyado pa itong bata. Napatayo ako nang may maalala ako. Hindi ko makakalimutan ang araw na sumapit ang ika-18 kaarawan nito. Ang araw na makasiguro kung hindi ito si Maginda. Ang araw na natakot to sa banta ko kaya tinakasan ako nito. Ang dahilan kaya nagpatibay ang hinala ko. Ang malaking pilat nito sa ulo nung iligtas ako ni Maginda ay nagkaroon nito ng malaking pilat sa ulo. Nung dubo nito ay tinignan kong ulo nito nang wala akong makitang pilat dito ay galit na galit ako. Pinagbantaan ko ito na papatayin ko kapag napatunayan kong tama ko na isa itong huwad. Ito ang dahilan kaya paulit-ulit na tinakasan ako nito. Kung hindi dahil sa last will, testament ng aking ama, hindi ko ito hahanapin at pakakasalan dahil hindi naman itong gusto kong makasama. Kung hindi ang tunay at nag-iisang si Maginda. Kung ito si Maginda, makikita kong pilat nito sa ulo. Ipagamot man ito sa doktor para mawala ang pilat nito, makakapako pa rin sa bungo nitong pinsalang natamo nito noon. Nagtamo noon si Maginda ng matinding head injury. Nagkaroon to ng crack sa bungo na hindi pa ginagalaw ng pamilya nito dahil lubhang delikado. Napahinto ako sa paglakad. Nang makita ang mga tauhan ko kasama si Manang at Jake, mukhang nagkakagulong mga to. Nilapitan ako ni Jake na makita ko. Mr. Hanson, ang asawa mo. Namumutlang inabot nito sa akin ng hawak na papel na may nakasulat na, Demonito, maghiwalay na tayo. Napakasama mong hudas ka. Naglaya si Madam Mr. Hanson. Maghiwalay na daw kayo. Nagiktingan ng pangako habang nakatingin sa sulat na iniwan nito. Tinawag ako nitong Demonito at hudas. Saan ito kumuha ng lakas ng loob? Ano pang hinihintay nyo? Hanapin yung asawa ko. Halos maglabasan ng litid sa leeg na singhali ko. Masusunod Mr. Hanson. Karil POV. Narito ako ngayon sa tapat ng malaking bahay ni Mommy Nora. Naghihintay ng pagbuksan ako. Pagkatapos kong takasan sa Lennon, ay dito ako tumuloy. Wala na kasi akong alam na ibang mapupuntahan. Nang makita ko ng guard na nagbukas sa yumuko ito't magalang na binati ako. Halatang nagtataka pa ito dahil wala akong dalang sasakyan. Ganun pa man, pinapasok ko nito sa pag-akalang akong amo nitong si Maginda. Inasikaso ko ng ilang kasambahay na dumating ako. Si Mommy, nasan siya? Nasa institute siya ngayon, Ma'am Maginda. Pero pabalik na rin siya ngayon dahil tinawagan na siya ni Manang na nandito ka. Mabuti pa Ma'am, doon ka na muna sa kwarto mo maghintay. Baka kasi matagalan si Ma'am. Sumunod ako dito. Hinayaan ko na mauna ito sa akin. Hindi ko kasi alam kung saan ang kwarto ni Maginda. Sa katunayan, hindi ko rin alam ang address na ito at kung paano tatakas noon sa bahay ni Lennon. Pero sabi nga nila, kapag may gusto may paraan. Bago pa ako galawin ni Lennon, kinuha ko ng loob ng lahat ng tauhan nito at inalam kong pasikot-sikot sa mansyon nito. Maging ang mga sekretong daanan palabas ng mansyon. Pangit lang ako noon pero hindi ako bobo. Simula nang maramdaman ko iniwasan ako ni Mommy Nora, ay nag-isip na ako ng paraan kung paano ko ito mapupuntahan para makausap. Kaya hindi lang ang sekretong daan ang inalam ko sa mga tauhan ng asawa ko, pati ang address nito inalam ko din. Nginitian kong kasambahay pagkatapos kong magpasalamat dito. Nagtaka ako dahil parang nagulat to. Ganito palang reaksyon ng mga tao sa tuwing umingiti ako sa kanila. Parang takang-taka sila sa inaasta ko. Kung hindi ko kilala at naging kaibigan si Maginda, ay isipin ko na hindi nito ginagawang mga ginagawa ko. Pero kaibigan ko ito. Kahit na mahinintong kumilos, may pagkamaldaldal ito at palangiti. Masayahin ito pero paano kung sa amin lang siya ni Neri ganun? Nang makalabas ang kasambahay ay nilibot kong kwarto ni Maginda. Mukhang alaga to sa linis dahil lahat ng gamit ay maayos at halatang organisado. Kulay puti at baby blue ang kulay ng silid nito. Napakaganda at parang kwarto ng isang prinsesa. Kumunot ang noo ko na makita isang malaking larawang nakasabit sa itaas ng headboard ng kama. Nang makalapit at matitigan ng nasa larawan ay umawang ang labi ko. Bakit dalawang Magindang nakikita ko? Ang isa ay morena, ang isa naman ay mistiza. May kakambal si Maginda? Hindi ito nabanggit noon ni Maginda sa amin ni Neri, kaya hindi namin alam na may kapatid ito. Marami pa talaga akong hindi alam sa kaibigan ko. Ma'am, narito ho ang juice sa slice cake na paborito nyo. Kumain na muna kayo habang hinihintay ang mami nyo. Itong kasambahay kanina nagdala sa akin dito. Bumalik ito para dalan ako ng makakain. Nang makita ko nitong nakatitig sa larawan ay malungkot nung ngumiti. Ma'am Maginda, alam kong mamimiss mo na si Ma'am Cassandra. Pero kailangan niyo po mag-move on. Sigurado ako na ganoon din ang gusto niyang gawin mo. Mahal na mahal ka niya. Sigurado ako na hindi siya magiging masaya na makita kang ganyan.
Hindi dahil sa kapatid ni Maginda ang kalungkutan ko, dahil ito sa kaibigan ko. Habang tinitingnan kong picture ni Maginday, kinakain na naman ng konsensyang aking dibdib. Sinisisi ko na naman ang aking sarili sa pagkamatay nito. Nang bumukas ang pinto, akala ko'y lumabas ng kasambahay pero narinig ko na nagsalita si Mommy Nora sa aking likuran. Mga anak ko sila Iha, sina Maginda at Cassandra. Bumalatay ang lungkot sa mukha nito. At silang dalawa'y parehong wala na. Hindi ko na sila makakasama kailanman dahil iniwan na nila ako. Awang-awang pinanood ko itong lumuha, maging ako'y napaiyak. Kasalanan ko kaya nawala na naman to ng isang anak. Hindi ka na sana nagpunta dito, Karil. Po, bakit po? Lalo akong kinatuban sa sinabi nito. Hindi mo na kailangang alalahanin ang tungkol sa paglinis sa pangalan mo dahil nagawa ko na yon. Malinis ang pangalan mo at nanagot na rin ang pumatay kay Maginda at sa mayor na gusto mo. Nakakulong na sila, Iha. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ni Mami Nora. Ang buong akala ko hindi na ito tumupad sa usapan naming dalawa. Pero ang nakapagtataka, bakit hindi ko na daw kailangang pumunta sa kanya? Bakit ako iniwasan itong nakaraan? Inalis kong pagdududa sa isip ko. Sigurado ako na may dahilan ito. Mami Nora, kung ganun po'y pwede na po ba akong umalis ng bansa? Tanong ko, yun kasi ang napagkasunduan namin na aalis ako ng bansa kapag nakuha na nitong yaman na para sa pamilya Aguas. Napakulong ang may kasalanan sa pagkamatay nila Maginda at magbabagong buhay ako sa ibang bansa. Sa bansa na walang makakilala sa aking muka. Iwan kong buhay ko dito at mabubuhay dun kapalit ang mukhang ito. Iha, patawarin mo sana ako pero hindi mo pwedeng iwan ang buhay mo ngayon bilang anak ko. Kumunot ang noo ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Nakokonsensya na tumingin ito sa akin kaya kinabahan ako. I'm really sorry, Iha. Nagsinungaling ako sa'yo. Ginamit lang kita para makuha ang 80% ng yaman ng Aguas. Hindi totoo ang kalayaan na pinangako ko sa'yo. Umawang ang labi ko sa sinabi nito. Hindi makapaniwalang tumingin ako dito. Hindi ko po kayo maintindihan. Isang Hanson si Lennon, Karil. Ngayong mapupunta na sa kanyang posisyong iniwan ng kanyang ama, wala nang paraan para makatakas pa sa kanya. Pag-aari ka niya nang makasal ka sa kanya, hindi mo na siya matatakasan pa. Banag ang awa para sa kanya, takot sa mata, naginang habang sinasabi ito. Tanda na isang makapangyarihang tao at dapat katakutan ng asawa ko. At nagdulot ito ng libu-libong pangamba sa sistema ko. Pero may usapan tayo, Mami Nora. Ang sabi mo pwede na ako lumayo kapag nakulong ng pumatay kay Mayor at Maginda. Nangako ka sa akin na tutulungan ako. Ang dami ko ng plano pagkatapos ng kasunduan namin na magtatayo ako ng business gamit ng perang ibibigay niya. Naamin ako kay Neri at dadalhin siya sa ibang bansa at mabubuhay gamit ang tunay kong pangalan. Dumalo yung masaganang luha ko nang maalalang ginawa sa akin ni Lennon. Ngiyakap kong sarili ko. Hanggang ngayon idama ko ang sakit ng katawan ko para akong binugbog ng takot ng ilang tao. Hindi naalis ang iniwan sa akin ito. Mami Nora, nagmamakaawa ako sa'yo. Ayoko nang bumalik doon. Si Lennon, hindi siya tao. Demonyo siya. Napakasama niya. Humagulhol ako ng iyak. Ginamit niya po ako ng sapilitan. Wala akong nagawa. Nakakatakot po siya. Naawang nilapitan ako nito at niyakap. Iha, patawad. Maging ito'y umiiyak. Nagsisisi ngunit walang magawa. Alam kong hindi tama ang ginawa ko. Ginamit kita para sa pansariling dahilan ko. Pero wala na akong magagawa pa sa kalagayan mo ngayon. Ang tangi mo nalang magagawa ay mabuhay bilang anak ko habang buhay. Tinabig kong kamay nito at umiiyak na tinignan siya. Ayoko ho. Kung kinakailangan sabihin ko sa kanyang hindi ako si Maginda ay gagawin ko. Ayokong pakasamahan siya. Hindi ko na kaya. Natulos ako sa kinatatayon ko na marinig ang sunod na sinabi nito. Papatayin niya tayong dalawa kapag nalaman niya ang totoo. Papatayin niya tayong dalawa kapag nalaman niya na magkasabot tayong dalawa. Karil, katulad na sinabi mo, demonyo si Lennon. Hindi siya mangingimi na tapusin ang buhay natin dahil sa panlolokong ginawa natin. Papatayin kami? Umiling-iling ako. Hindi, sinasabi lang ito ni Mommy Nora para takutin ako. Kapag nalaman niya na hindi ikaw si Maginda at niloko natin siya, ay hindi niya tayo mapapatawad, Karil. Papatayin niya tayong dalawa. Hindi na tayo makakawala sa galit niya. Delikadong tao si Lennon, Iha. Hindi mo siya kilala. Ang nagawa niya sa'yo ay walang-wala sa kaya niyang gawin sa iba. Hinawakan nito ang aking kamay. Mabuti pa siya dahil alam ng lahat ay ikaw si Maginda. Sa oras na malaman niya ang totoo katapusan na nating dalawa, gamitin mo na lang ang mukha ng anak ko para makuha mong lahat ng gusto mo. Pero kalayaan pong gusto ko, umiiyak na sambit ko. Ang sama ng loob ko, akala ko'y tinulungan ako nito. Pero ginamit lang pala talaga ako nito. Gusto ko lang naman ng hustisya. Alam mo yon, kaya paano mo nagawa sa akin to, Mami Nora?
Alam niyo bang dahil sa ginawa mo ay para mo na rin akong binenta? Iha, umatras ako na subukan nito na yakapin ako. Kapalit pala ng yaman na gusto mo ang kalayaan ko. Bakit niyo po ako niloko? Hinanakit ko rito. Umiiyak na tumakbo ako palabas ng kwarto. Ayaw ko nang makinig sa anumang sasabihin nito. Pinagkatiwalaan ko siya, pero sa huli ay tatraydorin niya lang pala ako. Akala ko'y malinis ang intensyon nitong tulungan ako. Pero hindi pala. Para akong binenta ni Mami Nora kapalit ng yaman ng pamilya nila ay makukulong ako bilang asawa ng demonyong kagaya ni Lennon. Humagulhol ako ng upo habang yakap ang tuhod ko. Ayoko nang bumalik sa bahay ni Lennon. Gusto kong tumakas at lumayo dahil natatakot ako dito. Pero kapag naalala ko sinabi ni Mami Nora kanina, natatakot ako. Nakarinig ako ng komosyon sa ibaba. Hindi ko rin pinansin at nagpatuloy sa pag-iyak. Hindi ko rin pinansin ang yabag na huminto sa aking harapan. Lennon, dumating ka na pala. Rinig kong sabi ni Mami Nora sa likuran ko. Nanigas ako. Nang tumingala ako'y tumambad sa akin ng seryosong ekspresyon ni Lennon habang nakayuko sa akin. Lennon, paano nito nalaman nandito ako? Ano ang mangyayaring ang alam na ni Karil na ginamit ng siya ni Nora para sa pera? Anong buhay ang naghihintay kay Karil? Sa piling ni Lennon, magawa kaya niyang mapaamo ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.